Pagkatapos ng 3 taon sa ibang bansa, umuwi ang kanyang asawa. Kasama ang kanyang kabit at isang anak. Tahimik na iniabot ni Aurora ang mga papeles ng diborsyo. At lumayo. Dala ang lihim niyang yaman. Sa 3 mahabang taon ng paghihintay, naniwala si Aurora Rory Solis Mercado na si Donato Don Mercado ay uwi. Nakasuot ng tagumpay. Ngunit ang araw na dumating si Don, ay kasama niya ang ibang babae. At ang anak nila sa tahanang sabay nilang pinangarap. Hindi siya umiyak. Hindi siya sumigaw o nag-akusa. Inilapag lang niya ang isang pirmahang petisyon ng diborsyo. At ang titulo ng ari-arian sa malaking mesa. Walang nakakaalam na ang babaeng ito, na madalas tawaging simpleng may bahay lamang ng mga socialite, ay ang misteryosong nagtatag ng Hibla ng Laya. Isang eksklusibong luxury fashion brand na nakabase sa Maynila. Mayroon siyang kayamanan na kayang magdulot ng matinding pagkabigla sa buong financial district ng Makati. Ang gabing ipinagkanulo siya ni Don, ay siya ring gabi ng kanyang muling pagsilang. Nilisan ang nakaraan na may tahimik ng ngiti. At isang yaman na malapit ng hangaan ng buong mundo. Tiningnan ni Rory ang orasan sa dingding. 7:00 na ng gabi. Ang mayaman na aroma ng beef salpikaw na inihanda niya. Ang paboritong pagkain ni Donato ay bumabalot sa kanilang maluwag na kondo sa high-rise ng Legazpi Village. May mangkok ng sinigang na hipon na umuusok pa. Perpektong inihanda. Lahat ay perpekto. Tulad ng pag-ibig na matagal niyang inalagaan. 3 taon. 1.05 na araw. Ganoon katagal mula nang umalis si Don para sa Dubai. Para itaguyod ang tinawag niyang kiproyekto ng siglo. Daan-daang gabi siyang naghintay ng mag-isa sa malaking kondo. Para sa kanyang nagmamadaling tawag sa telepono. Ipinangako ni Don na ang proyektong ito ang magiging springboard niya para maging pinakaprestihiyosong chief architect sa Asia. At sisiguraduhin na si Rory ay mabubuhay ng marangya. Naniwala si Rory sa kanya. Tulad ng pananalig niya sa kanilang pag-ibig. Mula pa noong nag-aaral sila sa Hihi. Diliman. Tumayo siya at lumapit sa malaking bintana. Nakatingin sa abalang trapik sa ilalim. Ang ilaw ng neon ay sumasalamin sa kanyang mukha, na nagpapakita ng bakas ng pagod sa paghihintay. Ngunit hindi maitago ang likas na kabaitan. Sa loob ng 3 taon, nasasanay siyang gawin ang lahat ng mag-isa. Pag-aayos ng tumutulong gripo, pagpapalit ng bombilya, at maging ang pagpunta sa emergency room ng mag-isa kapag nagkasakit. Nagbago siya mula sa isang inalagaang dalaga tungo sa isang nakakatakot na independenteng babae. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, nananabik pa rin siya sa init ng yakap ni Don. Ngayon, uwi na si Don. 1 linggo na ang nakalipas. Tumawag siya. Ang tono ay di pangkaraniwang masaya. Para ipahayag na ang proyekto ay isang malaking tagumpay. At siya ay itatalaga sa mas mataas na posisyon. At ililipat pabalik sa Manila office. Uwi na ako. Rory. Ang 3 simpleng salitang iyon ang nagpatiklop sa kanyang puso. Ang doorbell ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Tumalon ang puso niya. Siya na. Huminga siya ng malalim. Pilit pinipigilan ang damdamin. At nagmadali sa pinto. Gusto niya itong salubungin ng kanyang pinakamaliwanag na ngiti. At pinakamainit na yakap. Bumukas ang pinto. Nakita niya si Don. Matangkad. Ang pamilyar na mukha ay mukhang mas matanda. At mas matagumpay kaysa 3 taon na ang nakararaan. Nakasuot ng mamahaling barong Tagalog at suit. Ngunit ang tingin nito sa kanya ay kakaiba. Mailap. Hindi nagtagal ang atensyon ni Rory sa kanya. Dahil sa likuran nito, may isa pang babae. Isang babaeng may bilog na mukha. At malalaking mata. Mukhang mahina at kaawa-awa. Nakasuot siya ng puting damit.
At ang nakapagpatulala kay Rory ay ang munting bata sa kanyang bisig. Ang bata, mga 2 taong gulang, ay natutulog ng mahimbing. At ang mukha nito ay may nakakagulat na pagkakahawig kay Don. Tila tumigil ang oras. Ang mainit na kapaligiran ng tahanan ay agad naging nagyelo. Kahit ang masarap na amoy ng pagkain ay hindi kayang takpan ang baho ng pagtataksil na bumabalot na ngayon sa hangin. Lumunok si Don na pumutol sa mapang-aping katahimikan. Pumasok siya sa kondo nang hindi makatingin kay Rory. Rory. Ito si Sheila Hilario. At ito si Mateo. Ang anak ko. Walang sinabi si Rory. Ang kanyang tingin ay lumipat mula sa mukha ng estranghera patungo sa natutulog na bata. Ang anak ko. 4 na salita na tila 4 na balaraw na bumaon sa kanyang puso. 3 taon ng paghihintay. Kapalit ng ibang babae at isang lihim na anak. Yumuko si Sheila. Ang kanyang boses ay nanginginig. At puno ng pagkukunwari. Ginang Mercado. Humihingi po ako ng paumanhin. Hindi ko po gustong sirain ang pamilya ninyo. Sumimangot si Don. At hinila si Sheila. Para tumayo sa likuran niya. Hindi mo kailangang humingi ng tawad. Ako ang may kasalanan. Rory. Alam kong biglaan ito. Pero malaki ang isinakripisyo ni Sheila para sa akin sa Dubai. Siya ang nakaintindi at sumuporta sa akin sa aking karera. At kailangang kilalanin ang bata. Dito na sila titira mula ngayon. Sana maintindihan mo. Nagsimula siyang magbigay ng mahabang paliwanag. Kung saan ang bawat salita ay dahilan para sa sarili niya. At ganap na pagbaliwala sa mga sakripisyo ni Rory. Inaasahan niyang iiyak si Rory. Mag-iingay. Magselos tulad ng ibang babae. Pero wala siyang ginawa. Ang kanyang kahinahunan ay nagpataranta kay Don. Walang luha. Walang paratang. Tinitigan lang niya ito ng tahimik. Na may tinging malalim at payapa. Tulad ng isang lawa sa taglagas. Ang tingin na iyon ang nagparamdam kay Don ng pagkakasala. Habang si Sheila naman ay hindi sinasadyang humigpit ang hawak sa bata. Pagkatapos, dahan-dahang tumalikod si Rory. At naglakad papunta sa silid-tulugan. Nagpalitan ng tingin si Don at Sheila. May bahid ng tagumpay at paghamak sa kanilang mga mata. Naniwala silang tinanggap na ni Rory ang kanyang kapalaran. Na ang isang simpleng may bahay na hindi nagtatrabaho ay walang pagpipilian kundi tiisin ito. Ngunit nagkamali sila. Pagkaraan ng ilang minuto, lumabas si Rory. Sa kanyang mga kamay, wala siyang dalang kutsilyo o maleta, kundi isang navy blue na folder. Naglakad siya papunta sa coffee table. At dahan-dahang inilapag ito. Ang kanyang boses ay malinaw at malamig. Umalingaw-ngaw sa katahimikan. Narito ang petisyon ng diborsyo. Pumirma na ako. Direkta siyang tumingin sa nagulantang na mukha ni Don. Bago bigkasin ang huling pangungusap. Binibigyang diin ang bawat pantig. Pirmahan mo. At umalis ka sa bahay ko. Katahimikan ang bumalot sa sala. Nakatingin si Don sa folder sa mesa. Tapos sa walang emosyong mukha ni Rory. Tila sinusubukang iproseso kung tama ang kanyang narinig. Umalis ka sa bahay ko? Pinalitan ng galit ang kanyang unang pagkabigla. Naramdaman niyang naapakan ang kanyang pagkalalaki. Rory, anong laro ang ginagawa mo? Galit at panunuya ang tono niya. Sino ka para paalisin ako? Tingnan mo ang sarili mo. 3 taon ka nang nasa bahay at walang ginagawa. Lahat ng bagay dito. Mula sa pinakamaliit na trinket hanggang sa sofa. Ang marangyang buhay na ito ay kinita ko sa aking pagsisikap. Diborsyo. Saan ka titira? Ang mga salita niya ay bumalik sa alaala ni Rory. Nagpapaalala sa kanya ng nakaraan. Noong araw na iyon. Sa ilalim ng mga puno ng mangga sa kanilang campus.
Hinawakan ni Donato, na nakasuot ng puting polo, ang kanyang kamay, at may mata na puno ng pag-asa. Sinabi sa kanya, Rory, balang araw, magiging magaling akong arkitekto. Ipagtatayo kita ng pinakamagandang bahay sa mundo. At magkakaroon tayo ng masayang pamilya. Si Rory noon ang star ng fashion design department. Ang kanyang mga nilikha ay hinahangaan ng kanyang mga propesor. Mayroon siyang magandang kinabukasan. Nagtatalo ang mga nangungunang design house para kunin siya. Bago pa man siya magtapos. Ngunit para sa pangako ni Don. Para sa pag-ibig na nadama niya para dito. Isinuko niya ang lahat. Tinanggihan niya ang mga kaakit-akit na alok. At pumayag na manatili sa bahay. Para maging walang kondisyong suporta. Upang makapag-focus si Don sa kanyang karera. Naniwala siyang sulit ang kanyang sakripisyo. Nang inalok si Don ng posisyon sa Dubai. Niyakap niya ito ng mahigpit. At nangako. Hintayin mo lang ako. 3 taon lang. Pagbalik ko, babawi ako sa iyo. Sa unang taon, tumatawag si Don araw-araw. Sinabi niya ang tungkol sa mga hirap at pressure sa bagong lungsod. Nakikinig si Rory ng matyaga. Nagpapalakas ng loob at naghihikayat. Sa pangalawang taon, naging ilang beses na lang sa isang linggo ang tawag. Sinasabi niyang abala siya. Nagsimula siyang magpadala ng mga mamahaling regalo. Designer handbags. Diamond jewelry. Ngunit hindi isinuot ni Rory ang mga ito. Ang kailangan niya ay ang atensyon niya. Hindi mga bagay. Sa pangatlong taon, mabilang na lang sa isang kamay ang tawag. Ang bawat isa ay mayroon lamang mababaw na tanong. Lalong naging malayo ang boses ni Don. Ang kanyang intuition bilang babae ang nagsabi sa kanya na may mali. Nilinlang niya ang sarili na baka masyado lang abala si Don sa trabaho. Pero sa kaibuturan, nagsimula nang magbukas ang isang lamat sa kanyang puso. Pinag-isipan niya ang pinakamasamang sitwasyon. At ang petisyon ng diborsyo ay ang kanyang paghahanda para sa araw na ito. Ang hindi niya inaasahan ay ang pagdating nito ng ganoon kalupit at lantaran. Tumigil ang agos ng mga alaala. Bumalik si Rory sa realidad. At tiningnan ang lalaki sa harapan niya. Ang lalaking minsan niyang minahal ng buong kaluluwa. Wala nang sakit sa kanyang tingin. Tanging bahagyang pang-iinis. Hindi niya ito pinagtaloan tungkol sa pera. Walang silbi ang mga salita ngayon. Tahimik siyang naglakad papunta sa isang kahoy na aparador. Sa sulok ng sala, binuksan niya ang isang drawer. At kinuha ang isa pang folder na may plastic protection. Bumalik siya. At inilapag ito sa ibabaw ng petisyon ng diborsyo. Tama ka. Anya. Sa parehong kalmado. Lahat ng bagay sa bahay na ito ay binili ng pera. Pero hindi sa iyo. Sumimangot si Don. Nalilito. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Hindi sumagot si Rory. Itinulak niya lang ang folder papunta kay Don. Gamit ang kanyang mahaba at payat na daliri. Buksan mo. At tingnan mo. Nag-aalangan at nagtataka. Kinuha ito ni Don. Sa loob ay isang dokumento. Bahagyang dilaw sa katagalan. Nang mabasa niya ang header, nanlaki ang kanyang mga mata. Ito ang titulo ng ari-arian. Ang address na nakalista ay ang kondo na iyon mismo sa Makati. Ngunit ang nakapagpabigat sa kanyang hininga ay ang pangalan ng may-ari. May isa lang, malinaw na nakalimbag. Aurora Solis Mercado. At sa sulok sa ibaba, ang petsa ng rehistro, Hunyo 15. 7 taon na ang nakakaraan. Isang araw bago sila ikasal. Namutla si Don. Tila isang rebulto. Ang kondo na ito, na ipinagmamalaki niyang bunga ng kanyang mga pagsisikap. Ang pundasyon kung saan niya hinihingi ang pagpapasakop ni Rory, ay pag-aari na pala ni Rory bago pa man sila ikasal.
Ayon sa batas, ito ay private asset. Wala siyang karapatan dito. Mabilis siyang tumingala. Nakatingin kay Rory. Na may pagdududa. Ang lahat ng kayabangan, galit, at pagmamataas ay nawala sa kanyang mukha. Naiwan ang pagkalito at ganap na pagkabigla. Binuksan niya ang bibig para magsabi ng kung ano. Pero tila sinakal ang kanyang lalamunan ng isang hindi nakikitang kamay. Hindi siya nakapaglabas ng kahit isang tunog. Bumagsak ang silid sa isang nakamamatay na katahimikan. Ang titulo ay nakalatag sa mesa. Tila isang tahimik na akusasyon sa kayabangan ni Don. Ang mukha niya ay nagpalit-palit ng kulay. Ang pagkalito at pagkapahiya ay kitang-kita sa kanyang mga mata. Sa sandaling iyon, si Sheila, na tahimik na nakatayo sa likod ni Don, ay umiyak. Ang kanyang nakakaawang hikbi ang pumutol sa tensyong kapaligiran. Lumapit siya. Nakatingin kay Rory, na may matang puno ng luha. Ginang Aurora, alam kong kasalanan ko ang lahat. Hindi ko hinihingi ang pagpapatawad ninyo. At ayoko ring sirain ang pamilya ninyo. Gusto ko lang na si Mateo. Wala siyang kasalanan. Kailangan niya ng kanyang ama. Hinihingi lang namin ang isang maliit na espasyo sa bahay na ito. Para maalagaan siya. Hindi ko kailangan ng anumang opisyal na pagkilala. Nakikiusap ako. Maawa kayo sa bata. Ang pagganap ay walang kapintasan. Ang bawat salita, bawat kilos, ay nagpakita ng sadyang pagiging biktima. Natila siya ang pinakamalaking biktima. Si Donato. Tila nagising mula sa isang trance. Ginamit ang drama ni Sheila bilang dahilan para mabawi ang kanyang sarili. At ilabas ang kanyang galit. Mabilis niyang itinulak si Sheila. At sinigawan si Rory ng may mapang-aping boses. Rory, huwag kang maging malupit. Tingnan mo. Napakahinhin ni Sheila. Hinihingi lang niya ay lugar para sa anak ko. Kailangan mo ba talagang maging walang puso? Huwag mong isipin na dahil lang sa iyo ang kondo na ito. Nasa iyo na ang lahat. Kapag nagdiborsyo tayo, sa anong bagay ka mabubuhay? Ang isang babaeng walang trabaho, na marunong lang magluto at maglinis sa loob ng ilang taon. Sa tingin mo ba madali ang buhay sa labas? Kung wala ang tulong pinansyal ko, wala ka nang ang pambili ng pagkain. Ang kanyang nasaktang pagmamataas ay lalong nagpadami sa masakit na salita. Ganap na niyang nakalimutan ang kanilang mga taon ng pagsasama. Ang natira lang ay paghamak. Sa babaeng pinaniniwalaan niyang nakasalalay sa kanya. Hindi nagalit si Rory. Nakita niya itong katawa-tawa. Dahan-dahan siyang tumingala. Ang kanyang matalas na tingin ay dumaan sa nagingit-ngit na mukha ni Donato. At tumigil sa nagkukunwaring banal na si Sheila. Wala siyang sinabi. Tumalikod siya. At naglakad papunta sa silid-tulugan. Inakala ni Don na nasaktan niya si Rory. At iiyak ito. Isang malamig na ngiti ang lumabas sa kanyang labi. Ngunit nagkamali na naman siya. Binuksan ni Rory ang malaking aparador. At itinuro ang kaliwang bahagi, kung saan nakasabit ang ilan sa kanyang mga damit. Lahat ay neutral na kulay. Simpleng disenyo. Ordinaryong tela. Ang ilan ay luma na. Ang kabuuang halaga nito ay marahil hindi pa makakabili ng isang hapunan ni Donato sa isang mamahaling restaurant. Tapos, mabilis niyang binuksan ang kanang bahagi. Isang ganap na magkaibang mundo ang lumitaw. Dosenang designer suits. Perpektong plansang damit. Meticulously organized na silk ties sa lahat ng kulay. Sa ibaba, kumikinang na leather shoes. At isang kahon na may ilang limited edition na relo. Na kumikislap. Ang kanyang buong aparador ay amoy pera at karangyaan. Lumingon si Rory. At direktang tumingin sa kanyang mga mata. Hindi malakas ang kanyang boses.
Ngunit ang bawat salita ay tila martilyo na tumatama sa kanyang dibdib. Donato. Sa loob ng 3 taon. Bukod sa pangunahing gastos sa pamumuhay na ipinadala mo sa akin buwan-buwan. Wala akong ginastos na kahit 1 sentimo mo para sa sarili ko. Tingnan mo ang mga damit ko. May nakikita ka bang may halaga? At ikaw? Ang mga suit na ito. Ang mga relo na ito. Sino ang bumili ng mga ito para sa iyo? Gamit ang pera mo? Wala akong karapatang magtanong. Pero sa anong karapatan? Pinagsasabihan mo ako tungkol sa pera. Natahimik si Don sa kanyang mga salita. Namula ang mukha niya sa galit at kahihiyan. Totoo. Palagi siyang nagpapadala ng fixed amount kay Rory. Halos sapat lang para sa mga bayarin at basic na pagkain. Samantala, nag-aaksaya siya ng pera sa mga luho. Para itayo ang kanyang imahe. Bilang matagumpay na arkitekto. Hindi niya naisip na mapapansin iyon ni Rory. Biglang tumunog ang telepono ni Don. Kinuha niya ito. Tila isang lifeline. Si Tita Belinda ito. Ang kanyang ina. Pagkasagot niya, umalingaw-ngaw ang matinis na boses ng babae. Anak Donato. Nalaman ko. Umuwi ka na. Na pinapahirapan ka ni Rory. Anak. Normal lang sa lalaki ang magkaroon ng fling. Bilang asawa, dapat ay mas maunawain siya. Para sa kapakanan ng lahat. Sabihin mo sa kanya na kung magiging maayos siya, hindi siya tratratuhin ng masama ng pamilyang merkado. Pagkatapos ng lahat, ang batang iyon ay apo ko. Bago siya makasagot, inagaw ni Rory ang telepono. Inilagay niya ito sa kanyang tenga. Malamig ang kanyang boses. Ginang Belinda. Huwag po kayong mag-alala. Hindi ko po kailangan ang mahal ninyong anak. O ang apo ninyo. Kami na po ang magre-resolba ng mga isyu namin. Pagkasabi nito, nang hindi naghihintay ng sagot, mabilis niyang ibinaba ang telepono. Ibinato niya pabalik ang telepono kay Don. Ang kanyang tingin ay wala ng bahid ng pagmamahal. Ang kapaligiran sa kondo ay naging siksik. Halos hindi na malanghap. Ang tawag ng kanyang biyenan ang huling patak sa pasensya ni Rory. Ayaw na niyang mag-aksaya pa ng kahit 1 segundo sa lugar na iyon. Kasama ang mga taong iyon. Kinuha niya ang kanyang cellphone. At tinawagan ang isang pamilyar na numero. Camille Dixon Law Office. Hello? Camille. Ako ito. Aurora Solis Mercado. Maikli at kalmado ang tono ni Rory. Ngunit hindi mapag-aalinlanganan. Ipadala ang petisyon kay Donato Mercado. Simulan ang lahat ng proseso ng pinakamabilis. Naiintindihan. Sagot ng boses sa kabilang linya. Mabilis na natapos ang tawag. Itinago ni Rory ang telepono. At nang hindi nag-abalang tingnan ang dalawang natulala, ay naglakad pabalik sa silid tulugan. Narinig ang tunog ng pagbubukas ng maleta at pagsara ng mga drawer. Nagkatinginan si Donato at Sheila. Mukhang nag-aalala si Sheila. At hinila ang manggas ni Don. Donato. Ano? Anong gagawin niya? Nagdadrama lang. Pang-iinsulto ni Don. Muling nabawi ang kumpiyansa. Ano pa bang magagawa niya? Nagtatangka lang siyang takutin ako. Hindi ako naniniwala na aalis talaga siya. Kung aalis siya dito, saan siya pupunta? Sa kaibigan niya? O babalik sa probinsya? Ang isang babaeng sanay sa magandang buhay ay babalik ng nagmamakaawa. Pagkaraan ng ilang araw ng kalungkutan. Nakita ni Sheila na nakakaginhawa ang lohika na ito. Ang kanyang tingin sa silid tulugan ay napuno ng bahid ng tuwa at paghamak. Totoo. Ang isang may bahay sa loob ng maraming taon. Na walang pera o kapangyarihan. Gaano katagal ba niyang kayang panatilihin ang matigas na facade na iyon? Pagkaraan ng ilang sandali,
Lumabas si Rory sa silid-tulugan. Hinihila ang isang maliit na maleta. Ito ay isang 20-inch carry-on. At mukhang napakagaan. Nagpalit siya ng damit. Nakasuot siya ng simpleng maong at puting t-shirt. Nakatali ang kanyang mahabang buhok. Hindi siya mukhang babaeng kakagaling lang sa pagtataksil ng asawa, kundi isang estudyante na naghahanda para sa isang maikling biyahe. Wala siyang kinuha sa mga gamit ni Don. Hindi rin ang mamahaling alahas na ipinadala nito. Dala lang niya ang talagang sa kanya. Hinila niya ang maleta. Dire-diretso sa pinto. Nang hindi lumilingon. Ang sumptuous dinner ay mainit pa sa mesa. Ngunit para sa kanya, wala na itong iba kundi mapait na pang-inis. Nang dumapo ang kanyang kamay sa doorknob, sinabi ni Don nang maihangin ang pagmamataas. Mag-isip ka ng mabuti. Kapag tapos na ang tantrum mo, at bumalik ka sa katinuan. Bumalik ka. Bibigyan pa rin kita ng pagkakataon. Hindi sumagot si Rory. Isang bahagya. Halos hindi napapansing ngiti ang lumabas sa kanyang labi. Isang pagkakataon. Hindi pa rin niya naiintindihan na hindi siya ang nangangailangan ng pagkakataon. Click! Sumara ang pinto. Naghihiwalay sa dalawang mundo. Sa loob, nagkatinginan si Don at Sheila. At ngumiti. Naniwala silang tapos na ang drama. At sila ang nagwagi. Sa labas, pumasok si Rory sa elevator. Nakatayong tuwid. Nang walang anumang pag-aalangan. Nang makarating ang elevator sa ground floor, lumabas siya sa gusaling iyon ng marangyang kondo, kung saan siya nanirahan sa loob ng maraming taon. Ang hangin ng gabi sa Manila ay humihip. Hindi siya sumakay ng taxi o naglakad papunta sa bus stop. Tumayo lang siya ng tahimik sa gilid ng bangketa. Wala pang isang minuto. Isang itim na Bentley ang tahimik na huminto sa harap niya. Bumukas ang likurang pinto. At lumabas ang isang chauffeur na may maayos na uniforme. Yumuko ng may paggalang, ginang Rory. Pakiusap. Sumakay na po kayo. Kinuha ng chauffeur ang maliit na maleta. At maingat na inilagay sa trunk. Walang sinabi si Rory. Tumango lang siya ng bahagya. At umupo sa marangyang upuan sa likuran. Dahan-dahang sumara ang pinto ng kotse. Humiwalay sa maingay na mundo sa labas. Tahimik na umandar ang kotse. At sumabay sa siksikang trapiko. Hindi ito nagtungo sa sentro ng lungsod o sa mga modest residential areas. Lumiko ito sa isang kalye na may puno. Papunta sa pinaka-eksklusibo at pinakamahal na bahagi ng Makati, kung saan ang bawat metro kwadrado ay ginto. Sa wakas, huminto ang kotse sa harap ng gate ng isang malaking mansion na may istilong klasikong Filipino. Otomatikong bumukas ang elaborate wrought iron gate at pumasok ang kotse sa isang inaalagaang hardin. Bumaba si Rory sa kotse at huminga ng malalim ng sariwang hangin. Ito ang kanyang tunay na tahanan. Bumukas ang mabigat na kahoy na pinto ng mansyon. Isang matandang housekeeper ang naghihintay na sa kanya. Maligayang pag-uwi, Miss Rory. Anya nang may mabait na ngiti. Ito ay hindi lamang ang tahanan ni Aurora Solis Mercado. Ito rin ang kanyang atelier. Ang lugar kung saan ipinanganak ang mga walang katumbas na sining. Ang lihim na kanlungan ng pangalan na nagpapayanig sa mundo ng fashion at sining, hibla ng laya. 3 araw pagkatapos umalis ni Rory, nakatanggap si Donato ng envelope mula sa korte. Binuksan niya ito ng mabilis. Tiningnan ang summons at ang opisyal na petisyon ng diborsyo na ipinadala ng abogado. Isang nanunuya ng ngiti ang lumabas sa kanyang labi. Inakala niyang galit lang si Rory. Napagkaraan ng ilang araw ng kahirapan. Babalik na lang ito ng kusa. Hindi niya inaasahan na sineseryoso niya ito. Naumupa pa siya ng abogado. Ano ngayon? Ang isang may bahay sa loob ng maraming taon.
na walang pinagkakakitaan. Paano niya ito lalabanan? Sa pinakamahusay, bibigyan niya lang ito ng maliit na settlement bilang limos. At mabilis na aayusin ang bagay. Sa ganitong saloobin ng pagmamataas, tinawagan ni Don ang kanyang abogado. Si Ginoong Williams, isang espesyalista sa diborsyo. At kumpiyansang ipinahayag na dadalo siya sa unang pulong. Para tingnan kung anong tricks ang inihanda ng kanyang dating asawa. Ang law office ni Camille Dixon ay nasa 35 DA floor ng isang skyscraper. Sa gitna ng financial district. Ang kumikinang na bintana at minimalist ngunit marangyang loob ay nagpapahiwatig ng profesionalismo at eksklusibidad. Pumasok si Don at ang kanyang abogado. Ang karangyaan ng lugar ay lalong nagpatibay sa paniniwala ni Don. Nahumiram lang si Rory ng pera para magyabang. Sa meeting room, may isang babae sa bandang 30 na naghihintay na sa kanila. Nakasuot siya ng perpektong gray pantsuit. Nakatali ang buhok sa isang maayos na bun. Light makeup. At isang napakatalas na tingin. Ito si Camille Dixon. Ang abogado ni Aurora Solis Mercado. Tumango si Camille nang may kagandahang asal. Inanyayahan niya silang umupo. Nang walang labis na salita, nanguna ang abogado ni Don. Si Ginoong Williams. Sa medyo mayabang na tono. Ginang Dixon. Natanggap namin ang petisyon ni Ginang Solis Mercado. Ang aking kliyente, si Ginoong Mercado, ay isang taong lubos na nagpapahalaga sa damdamin. Ayaw niyang maging pangit ang sitwasyon. Tungkol sa paghati ng ari-arian. Pareho nating alam na si Ginang Solis Mercado ay walang trabaho sa loob ng maraming taon. At lahat ng kanyang gastos ay nakasalalay kay Ginoong Mercado. Bilang pagsasaalang-alang sa mga taon ng pagsasama. Pumapayag si Ginoong Mercado na magbigay ng sapat na spousal support package. Upang makapagrenta siya ng kondo. At makahanap ng bagong trabaho. Tahimik na nakinig si Camille Dixon. Nang matapos si Ginoong Williams. Kalmado siyang nagsalita. Ginoong Williams. Sa palagay ko ay may pagkalito. Ang aking kliyente, si Ginang Solis Mercado, ay hindi humihingi ng anumang spousal support kay Ginoong Mercado. Nagkatinginan si Williams at Don. May pagkabigla at pang-iinsulto. Walang support. Plano ba niyang umalis ng walang dala? Nagpatuloy si Camille sa matatag na boses. Ang aming mga kahilingan ay napakasimple. Una, isang agarang diborsyo. Batay sa hindi matatawarang ebidensya ng pagtataksil ni Ginoong Mercado. May folder siyang ipinakita na may mga larawan. Ang mga larawan ay nagpapakita kina Don at Sheila sa mga intimate na posisyon sa Dubai. At maging ang mga larawan nila kasama si Mateo na pumapasok at lumalabas sa isang luxury apartment complex. Bahagyang nagbago ang mukha ni Don. Hindi niya inaasahan na mayroon nito si Rory. Pangalawa, nagpatuloy si Camille. Tungkol sa ari-arian. Ang kondo sa Makati ay isang private asset ng aking kliyente. Nakuha bago ang kasal. Kaya wala nang dapat pagtalunan. Gayunpaman, sa panahon ng kasal, ang kita ni Ginoong Mercado ay itinuturing na marital property. Hinihingi namin ang isang makatarungang paghahati ayon sa batas. Tumawa ng maikli si Ginoong Williams. Ginang Dixon. Nagbibiro ba kayo? Ang kita ni Ginoong Mercado ay, sa katunayan, marital property. Ngunit si Ginang Solis Mercado ay nabuhay rin gamit ang perang iyon sa loob ng maraming taon. Kung hahatiin ito sa kalahati, hindi na siya magkakaroon ng marami. Dapat maging mas makatotohanan si Ginang Solis Mercado. Ang pagtanggap ng spousal support ay mas kapaki-pakinabang para sa kanya. Sumandal si Don sa kanyang upuan. Nakakrus ang mga braso. At may ekspresyon ng tagumpay. Pinanood niya si Camille ng may amusement.
Naghihintay kung paano nito ipagpapatuloy ang pagkukunwari. Hindi na tinag si Camille. Direkta siyang tumingin kay Ginoong Williams. Isang halos hindi napapansing ngiti ang lumabas sa kanyang labi. Kung gayon, pag-usapan natin ang makatotohanan. Yumuko siya para buksan ang briefcase sa tabi niya. At kumuha ng isa pang dossier. Mas makapal kaysa sa may mga larawan. Dahan-dahan niya itong inilapag sa mesa. At itinulak papunta kay Don. Ginoong Mercado. Inaangkin mong ang aking kliyente ay nakasalalay sa iyo para mabuhay. Tama. Kung gayon, pakiusap. Tingnan mo ito. Sumimangot si Don. At kinuha ang dossier ng may pagtataka. Ang unang pahina ay isang bank statement. Mabilis na tiningnan ng kanyang mga mata ang mga numero. Hanggang sa makarating siya sa huling balanse. Hindi mahaba ang numero. Ngunit agad na nanliit ang kanyang mga mata. 80. Mabilis siyang nagpalit ng pahina. Ito ay statement mula sa ibang bangko. Isa pang astronomical figure. Patuloy siyang nagpalit ng mga pahina. Nagsimulang manginig ang kanyang mga kamay. Credit card statements. Bond investments. Stocks. Ang bawat pahina ay isang malinaw na suntok. Ngunit hindi lang iyon. Sa ibaba, may serye ng property deeds. Isang townhouse sa Forbes Park. Isang commercial space sa Givis. Maging isang estate sa Tagaytay. Lahat ay nakapangalan kay Aurora Solis Mercado. Sa wakas, ang ganap na nakasira sa kanya ay isang dokumento tungkol sa corporate holdings. Si Aurora Solis Mercado ay nagmamay-ari ng 70% ng isang kumpanya na tinatawag na Hibla ng Laya. Hibla ng Laya. Pamilyar ang pangalan. Narinig niya ang mga asawa ng kanyang business partners na binabanggit ito. Isang high-fashion brand na nag-espesyalista sa napakamamahaling. Mahirap kunin na hand-embroidered pinya at silk products. Isang simbolo ng high society. Ganap na katahimikan ang bumalot sa silid. Si Ginoong Williams. Sa tabi niya, ay natulala rin. Nakanganga ang bibig. Naramdaman ni Don na nagiging yelo ang dugo sa kanyang ugat. Ang kanyang paghinga ay naging mabilis. Tumingala siya kay Camille, na may tinging hindi makapaniwala, na maihalo ng pagkalito, galit, at isang malalim, hindi nakikitang takot. Ang babaeng palagi niyang hinahamak. Ang pinaniniwalaan niyang marunong lang magluto at maglinis. Ang kumbinsido siyang hindi mabubuhay nang wala siya. Ay isang magnate na nagtatrabaho sa likuran. Ang plot twist ay napakabigla. Napakalupit. Na nahuli siya ng walang kahandaan. Habang nakakaranas si Don ng psikolohikal na lindol sa opisina ng abogado. Nasa ibang mundo si Rory. Ang kanyang klasikong mansyon ay hindi lang lugar para tirahan. Ang pangalawa at pangatlong palapag ay ginawang isang katangi-tanging design and craftsmanship studio. Dito, walang amoy ng mantika, kundi ang banayad na aroma ng sandalwood. At ang katangian ng pinakamataas na kalidad ng silk at pinya-cloth. Ang sikat ng araw sa umaga ay dumadaan sa malalaking bintana. Nagpapaliwanag sa mga estante. Napuno ng sinulid ng borda sa lahat ng kulay. Kumikinang na parang bahaghari. Hindi na suot ni Rory ang simpleng damit ng isang may bahay. Nakasuot siya ng eleganteng designer silk dress na kulay abo. Ang malambot na tela ay nakakapit sa kanyang payat, ngunit kaakit-akit na katawan. Ang kanyang mahabang buhok ay nakatali sa isang wooden needle. Nagpapalabas sa kanyang elegante at graceful na lig. Wala siyang masalimuot na makeup. Ngunit ang aura na ibinubugan niya ay nakakaakit. Isang timpla ng klasikong ganda ng isang artista. At ang kumpiyansa at determinasyon ng isang leader. Nakatayo siya sa harap ng isang malaking embroidery frame. Mabilis na gumagalaw ang kanyang mga kamay. Ginagabayan ang karayom sa itim na silk. Sa ilalim ng kanyang mga daliri,
Nabubuo ang isang maapoy na ibong Adarna, Phoenix. Ang bawat balahibo ay mukhang napakatotoo. Nagpapakita ng gininto ang kislap. Ang kanyang konsentrasyon ay nagpapatigil sa lahat sa paligid niya. Isang batang babae. Ang kanyang assistant. Si Maya. Ang tahimik na pumasok. May tablet sa kamay. Miss Rory. Pasensya na po sa abala. Pero may napakahalagang proposal ng kolaborasyon ang dumating. Hindi naglakas loob si Maya na tawagin siyang direktor o boss. Lahat dito ay magalang na tumatawag sa kanya ng kay Rory. Pinahinto ni Rory ang kanyang kamay. Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi umalis sa kanyang gawa. Mula kanino? Ang Sterling and Stone Conglomerate. Ulat ni Maya. Isa sa mga pangunahing grupo ng luxury real estate at art investment. Sabi nila, ang kanilang sisi, si Ginoong Enrique Kiko de la Vega, ay lubos na humahanga sa gawa ng hibla ng Laya. Magbubukas sila ng isang bagong commercial and art center na tinatawag na Pinnacle Art Center. Umaasa silang personal na imbitahan ang founder ng hibla ng Laya para makipagtulungan sa disenyo ng isang eksklusibong silk embroidery art exhibit space sa pangunahing lobby. Sabi nila, ito ang magiging sentro ng buong proyekto. Ito ay isang imbitasyon na may napakalaking bigat. Ang Pinnacle Art Center ay inaasahang maging bagong icon ng Maynila. Kung ang gawa ng hibla ng Laya ay ma-exhibit sa ganoong sentral na lokasyon, lalago ang katanyagan ng brand. Nag-isip sandali si Rory. Sa loob ng huling 3 taon, para magbigay ng oras sa kanyang maliit na pamilya, tinanggihan niya ang maraming malalaking proyekto. Tinago niya ang sarili sa likod ng pangalang hibla ng Laya ng matagal. Na halos nakalimutan na niya ang malaking ambisyon niya noon. Ngayon, malaya siya. Walang pasanin o tali. Marahil, oras na para lubos na sumikat ang hibla ng Laya. Lumingon siya kay Maya. Ang tingin niya ay kalmado ngunit matatag. Sabihin mo sa kanila, tatanggapin namin ang pulong. Ayusin mo ang appointment para sa akin. Kasama ang kanilang si Ginoong de la Vega. Tumango si Maya ng masaya. At agad na umalis para isagawa ang utos. Bumalik si Rory sa frame. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang hinaplos ang magagandang balahibo ng ibong Adarna. Ang Phoenix ay bumabangon mula sa abo nito. Marahil, iyon din ang kanyang kapalaran. Ang pagkasira ng kanyang kasal ay hindi siya sinira. Ginawa lang siyang mas malakas at mas nagniningning. Ang kanyang tingin ay napunta sa bintana. Patungo sa mga skyscraper ng Makati. Ang kanyang kinabukasan at ng hibla ng Laya ay nagsisimula rito at ngayon. Ang pagbagsak ni Donato Mercado ay mas mabilis kaysa sa inakala ng sinuman. Pagkatapos ng huling shock tungkol sa pagiging ama ng bata, nagmistula siyang isang walang laman na lalaki. Hindi na siya nakipagtalo o sumigaw. Pinalayas niya si Sheila at ang bata sa kondo. Hindi dahil sa galit, kundi sa isang nakakatakot na katahimikan. Nawala ang lahat sa kanya. Ang architecture firm ay nagpaalis sa kanya. Para maiwasan ang problema, tinalikuran siya ng mga dating kasosyo. Iniiwasan siya ng mga kaibigan. Ang kanyang mga account ay frozen. Humarap siya sa isang avalanche ng kaso mula sa developer at mga kliyente. Ang marangyang kondo ay malapit nang ma-foreclose ng bangko. Mula sa pagiging isang matalinong arkitekto sa itaas, bumagsak siya sa kailaliman. Nang walang safety net. Sa kanyang pinakamadilim at pinakadesperadong araw. Nang hindi na kayang pawiin ng alak o sigarilyo ang kanyang sakit. Ang tanging imahe na lumabas sa kanyang isip ay si Rory. Hindi ang Rory ngayon. Ang matalino. Hindi maabot na hibla ng Laya. Kundi ang Rory ng nakaraan. Ang banayad. Maunawain na asawa. Na palaging nasa tabi niya sa pinakamahirap na oras.
Si Rory ang kanyang huling lifeline. Sa natitirang lakas niya, nagmaneho siya papunta sa mansyon ni Rory. Hindi na siya nakasuot ng mamahaling suit, kundi isang gusot. Kumupas na polo. Mukha siyang pulubi. Hindi na siya pinayagang makapasok sa gate. Ang security guard ay tumingin sa kanya ng may paghamak. At hinarangan ang kanyang daan. Kinailangan niyang tumayo sa kabilang kalye. Naghihintay ng tahimik. Umaasang makita siya. Nag-antay siya mula umaga hanggang gabi. Nang magsimulang umilaw ang mga ilaw sa kalye, ang pamilyar na itim na Bentley ay sa wakas ay bumalik. Nang huminto ang kotse sa gate, tumakbo siya papunta rito. Kakalabas lang ni Aurora Solis Mercado sa kotse. Nang makita ang kalagayan ni Don, wala siyang ipinakitang pagkabigla. Tila inaasahan niya ito. Ang kanyang tingin ay kalmado. Nang walang bahagyang pagbabago. Ang chauffeur at ang security guard ay nagtangkang mamagitan. Ngunit umiling si Rory. Sumenyas siya sa kanila na manatili sa likod. At tiningnan ang lalaki sa harap niya. Ano ang gusto mo sa akin? Ang kanyang boses ay malayo at malamig. Ang distansyang iyon ang sumira sa huling bahid ng pagmamataas ni Don. Tiningnan niya si Rory, napakaganda at elegante. At pagkatapos ay tiningnan ang kanyang sarili sa refleksyon ng kotse. Ang malupit na kaibahan ang ganap na sumira sa kanya. Wala siyang sinabi. Dahan-dahan at sadyang. Lumuhod siya sa gitna ng marangyang kalye. Sa ilalim ng madilaw na ilaw ng kalye. Ang lalaki na dating personifikasyon ng pagmamataas. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, ay yumuko. Tumulo ang kanyang luha. Hindi na ito peking luha. Ito ang luha ng isang tunay na talunang lalaki. Rory. Humihingi ako ng tawad. Sinimulan niyang sabihin. Ang kanyang boses ay bali-bali. At sinakal ng hikbi. Alam kong huli na. Pero nagkamali talaga ako. Ikinuwento niya ang lahat. Kung paano siya ginamit ni Sheila at ng ama nito. Ang mga ilegal na pakikitungo. Kung paano siya naniwala sa isang huwad na pag-ibig. At sa wakas, inamin niya ang pinakamasakit at nakakahiya na katotohanan. Ang batang iyon. Hindi ko anak ang batang iyon. Nagpalaki ako ng anak ng ibang lalaki. Rory. Tanga ako. Isang totoong payaso. Itinaas niya ang kanyang mukha na basang-basa ng luha. Nakatingin kay Rory nang may ganap na kawalang pag-asa. Tulad ng isang sugatang hayop na humihingi ng awa. Nawala ang lahat sa akin, ang karera ko. Ang reputasyon ko. Ang mga kaibigan ko. Lahat. Makukulong ako. Rory. Hindi ako humihingi ng tawad mo. Hinihingi ko lang. Dahil sa mga taon na pinagsamahan natin. Tulungan mo ako. Ngayon lang. Iligtas mo ako. Ang kanyang panawagan ay umalingaw-ngaw sa katahimikan. Kaawa-awa at mahina. Isinuko niya ang lahat ng kanyang dignidad. Sa tanging pag-asa na makakapit sa isang sinag ng pag-asa. Mula sa babaeng walang awang iniwan niya. Tumayo si Aurora Solis Mercado roon ng tahimik. Nakikinig sa bawat pag-amin. Bawat panawagan ni Don. Ang hangin ng gabi ay dahan-dahang gumalaw sa kanyang damit. Sa kanyang mga mata, wala ang tuwa ng isang nagwagi. O awa para sa isang talunan. Wala ring bakas ng galit. Tanging isang pambihirang katahimikan. Tulad ng ibabaw ng lawa pagkatapos ng bagyo. Patag at malinaw. Ang lalaking nakaluhod sa kanyang paanan ay minsan niyang buong mundo. Ngunit ngayon, para sa kanya, wala na itong iba kundi isang kaawa-awang estranghero. Isang kumupas na alaala. Dahan-dahan siyang nagsalita. Ang kanyang boses ay malinaw at malamig. Walang damdamin. Tumayo ka. Donato. Tiningnan niya si Rory. May kislap ng pag-asa sa kanyang mga mata. Rory.
Ikaw. Ngunit ang sumunod niyang pangungusap ang nagpawalang bisa sa pag-asa na iyon. Ang pagbagsak mo ngayon ay hindi ko gawa. Hindi ko kailanman inisip na maghiganti sa iyo. Lahat ng pinagdudusahan mo ay ang bunga ng sarili mong kasakiman at ng sarili mong mga desisyon. Pinili mong magtaksil. Pinili mo ang iligal na landas. Pinili mong maniwala sa kasinungalingan. Ikaw mismo ang sumira sa buhay mo. Huwag mong sisihin ang iba. Tiningnan niya ito ng direkta sa mata. Ang kanyang boses ay malinaw at articulate. Wala ka na sa aking isip. Donato. Wala ka na sa aking mga pinagkakaabalahan. Natahimik si Don. Ang kanyang mga salita ay hindi emosyonal na kondenasyon, kundi isang malupit na layunin na katotohanan. Hindi na nga niya ito itinuturing na kalaban na karapat-dapat paghigantihan. Ang kawalang interes na iyon ay mas masakit kaysa 1,000 insulto. Pero ang mga taon natin, nauutal niyang tanong. Ang relasyong iyon, malambing na sabi ni Rory, ay nagtapos noong araw na dinala mo ang ibang babae at ang anak niya sa bahay natin. Hindi kita tutulungan. Ngunit hindi rin kita sasaktan. Hayaan ang hustisya ang mamahala. Kung sino ang nagkakamali, kailangan niyang panagutan. Iyan ang tama. Pagkasabi nito, tumawid siya sa gate. Ang mabigat na bakal na pinto ay dahan-dahang sumara. Na may tuyong kaluskos. Tila isang talim na pumuputol sa huling hibla na nagtatali sa kanila. Naiwang nakaluhod si Donato sa disyertong kalye. Isang nag-iisa at kaawa-awang figura. Alam niyang tapos na talaga. Makalipas ang ilang buwan, nang humupa na ang ingay ng kaso, ganap na bumalik ang buhay ni Aurora Solis Mercado sa kanyang maliwanag. Payapa na orbit. Hindi na siya interesado sa balita tungkol sa mga taong iyon. Para sa kanya, naging ganap na silang estranghero. Alikabok na dinala ng hangin palabas sa kanyang buhay. Inilaan niya ang lahat ng kanyang enerhiya sa kanyang 2 malaking proyekto. Ang exhibition space sa Pinnacle Art Center. At ang pagpapanumbalik ng e-sentro ng Habing Maynila. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, ang hibla ng Laya Heritage Project ay naging isang di malilimutang tagumpay. Ang dating sentro ng paghabi ay bumangon mula sa abo nito. Ang mga lumang bahay ay naibalik. Pinapanatili ang kanilang orihinal na charm. Ang mga workshop ay na-modernize. Ang mga lumang habihan ay muling tumunog. Naniwala si Rory sa huling mga master artisan ng lugar. Nag-alok sa kanila ng magandang sweldo at isang mainam na working environment upang maipasa nila ang kanilang halos nawala ng mga teknik. Nagbukas siya ng mga libreng klase na umakit sa maraming kabataan na maihilig sa sining. Ang proyekto ay hindi lang nagdala ng benepisyo sa ekonomiya, kundi higit sa lahat, naibalik ang buhay sa isang halaga ng kultura na nasa bingit ng pagkawala. Ang reputasyon ng hibla ng Laya ay umabot sa isang bagong antas. Hindi lang isang luxury brand, kundi isang brand na may konsensya at malalim na halaga ng tao. Ang Rory ngayon ay ganap na nagbago. Hindi na siya ang may bahay na nakakulong sa kusina. O ang iron woman na palaging nagtatanggol. Natagpuan niya ang perpektong balanse. Sa trabaho, siya ay isang mapagpasyang leader. Isang malikhaing artista. Sa labas nito, siya ay sarili niya muli. Nagbabasa siya ng mga libro. Nagtiteya. Nag-aayos ng bulaklak. Naglakbay siya ng mag-isa sa malalayong lugar. Naghahanap ng inspirasyon at nagpapayaman sa kanyang kaluluwa. Namuhay siya ng malaya at puno. Nang walang attachments. Hindi siya naghahanap ng bagong relasyon. At hindi rin siya natatakot sa kalungkutan. Napagtanto niya na ang tunay na kaligayahan ay hindi nagmumula sa isang lalaki, kundi sa katuparan at kapayapaan ng sarili niyang espiritu. Natagpuan niya ang sarili isang mas mahusay na bersyon. Mas malakas at mas masaya kaysa kailanman.
Isang hapon sa Charleston, South Carolina. Bumalik si Aurora Solis Mercado sa kanyang mansyon sa Makati. Ang ginintuang liwanag ng paglubog ng araw ay dumadaan sa malaking bintana. Nagtinting sa buong espasyo. Naghanda siya ng isang pot of jasmine tea, na ang dalisay na aroma ay pumuno sa silid. Nakatayo siya sa tabi ng bintana. Hawak ang mainit na tasa. Tahimik na pinagmamasdan ang city skyline. Wala na sa kanyang isip ang mga imahe ni Donato o Sheila. Ang mga taong iyon, ang mga kwentong iyon, ay naging nakaraan na. Tulad ng isang bangungot, na bagaman nag-iiwan ng pilat, hindi na nagdudulot ng sakit. Natuto siyang magpatawad hindi sa kanila, kundi sa sarili niya, upang makapagpatuloy ng may gaan. Isang mabilis na pag-iisip tungkol sa hapon sa Charleston. Tungkol sa lalaking may malalim na tingin at kindred spirit si Kiko de la Vega, ay nagdulot ng bahagyang ngiti sa kanyang labi. Ito ay isang magandang pagkikita. Isang posibilidad sa hinaharap. Ngunit wala siyang inaasahan. At hindi siya nagmamadali. Ang kanyang kaligayahan ay hindi na nakasalalay sa pagkakaroon ng isang lalaki sa tabi niya. Inilapag niya ang tasa at umakyat sa ikatlong palapag. Sa kanyang pribadong studio, ang espasyo ay palaging maayos at tahimik. Ang amoy ng bagong silk at sandalwood ay naghalo, na lumikha ng isang kapaligiran na nagpapakalma sa kanyang kaluluwa. Lumapit siya sa isang walang laman na easel, kung saan nakalagay ang isang inihandang pierwood frame. Hindi siya pumili ng makukulay na silk. Kinuha niya ang isang piraso ng malinis na puting silk, sa pinakamataas na kalidad, kasing lambot at kasing kinis ng balat ng sanggol. Sa kanyang mahaba at payat na mga kamay, maingat niyang inunat ang tela sa frame. Ang bawat galaw ay eksperto at nakatutok. Ang puting tela ay perpektong makinis. Walang kunot. Tulad ng isang blangkong pahina. Naghihintay na isulat ang isang bagong kwento. Umupo siya at binuksan ang kanyang embroidery thread box. Daan-daang silk spools ng lahat ng kulay. Maayos na nakaayos. At kumikinang sa ilalim ng ilaw. Hindi siya nagmadaling pumili. Pinagmasdan lang niya ang mga ito ng tahimik. Habang ang mga ideya at linya ay nagsisimulang mabuo sa kanyang isip. Ano ang kanyang buburdahan sa telang ito? Isang ibong Adarna na bumabangon. Isang simbolo ng kanyang muling pagsilang. Isang dalisay na puting magnolia. Isang simbolo ng panloob na kapayapaan. O isang marilag na tanawin ng bundok at ilog. Isang simbolo ng kanyang kalayaan. Hindi niya alam. At hindi niya kailangang magdesisyon sa sandaling iyon. Ang kanyang buhay ngayon ay tulad ng puting canvas na iyon. Ang hugis at kulay na tataglayin ng hinaharap ay nakasalalay ng lubusan sa kanyang pagpili. Sa sarili niyang mga kamay, pumili siya ng isang spool of turquoise blue thread. Ang kulay ng pag-asa at mga bagong simula. Gamit ang maliksi na mga daliri, isinulot niya ang karayom sa ilalim ng mainit na dilaw na ilaw. Yumuko si Rory. Nakatayong tuwid. At nakatutok ang tingin. Itinusok niya ang unang tahi sa dalisay na puting silk. Isang tahi. At pagkatapos ay isa pa. Mabagal. Matatag. At puno ng kumpiyansa. Binuburda niya. Gamit ang sarili niyang mga kamay. Ang tapestry ng sarili niyang kinabukasan. Isang kinabukasan na nagniningning. Malaya. At dinetermina ng sarili niya.